Basta ginoogle search ko to, ang pangalan nito ay Hog Plum. Never ever tasted before at nakita before. Dito lang talaga sa Thailand. Hello mga ka-mini mukbangero, mukbangeras. Ang kakainin natin for today, ang mumukbangin natin for today ay ang tinatawag na Hog Plum base doon sa nakita ko sa Google search. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 30 baht or 53 pesos. Sa unang tingin ay aakalain mong parang maliit lang na mangga or yung manggang hilaw na papalaki pa lang, di ba? O kaya naman ay parang siniguelas. Pero ang sabi ng nagtitinda, talagang ito daw ay lasang bayabas. So tingnan natin guys kung ano talaga ang lasa nito. Sa totoo lang, dito talaga ulit sa Thailand ako nakakita, nakatikim for the first time ng ganitong klase ng prutas. Pinost ko na to, picture, tsaka isang video. Pero may nagsabi sa akin na mayroon naman daw silang tanim na ganito. Mayroon daw silang puno na ganito sa kanilang bakuran. O, di ba? Amazing. Hindi ko alam. Mostly, nagsasabi na ito ay maasim, kalasa ng mangga. So, I'm sure kailangan natin ng asim. Hindi mahirap balatan, malambot lang. Parang ang texture niya talaga is mangga. I think sa mga science teachers, biology teachers, I think ang family name nito ay mangga. Maasimos, citruses, kailanganis ng asines at sukas at silises. Scientific name pala yung sinabi ko. Pero tulad ng pagkakasabi ko, family to ng mga mangga, no? What do you think, guys? Hindi ko alam kung ano ang magiging itsura nito pag hinog. Pero I'm sure, dilaw din siguro at lasang mangga din siguro, ano? So, kailangan ko talagang matikman itong prutas na ito today para malaman natin talaga kung ano ang lasa at hindi tayo ignorante to the world, to the universe or rather. Charis. Teka pala guys, kung as of the moment ay andito ka pa sa video na to, ibig sabihin mahilig ka din sa prutas, ano? Mahilig ka ba sa mga maaasim? Mahilig ka ba sa mga matatamis? Or kumakain ka nito kasi wala ka ng choice. Charis. Charan! So ito na guys, lagyan na natin ng asin at umpisahan na natin ang ating mini mukbang. Ito. So asin. Dahil lasang mangga daw ito ay ituring natin itong parang mangga. Sabi nung nagtitinda talaga kahapon is para daw siyang bayabas. Siguro dahil sa asim, hindi masyadong maasim. Pero tinikman ko na ang isa kagabi at ito talaga ay parang mangga for me. So ngayon, ituturing ko itong parang mangga lang. So yan. Saan ba ang uunahin ko? Oh, ito. Okay, so para siyang mangga talaga, no? Sarap pala. Masarap pala pag may asin. Pero siyang ugat. Inulocano kamot. Tama, hindi siya maasim masyado. So, tama yung nagtitinda. Para nga siyang bayabas. More on parang bayabas. Yung itsura, parang yung very young na manggang hilaw. Ang itsura pag hindi pa nababalatan. Kapag kinain mo na, masarap. Siniguelas, bayabas, sakit. Masakit. Masakit. Pag di ka sanay.
Ano kaya yung itsura nito pag hinog na? Siguro parang mangga, matamis din, no? Lagyan ko pa ng asin. Nanunuot yung asin. In fairness, para talaga siyang kayabas. Okay. So hanggang dun muna lang tayo. Ilan ba kinain natin? 4. So hanggang 4 lang tayo kasi nagmumukbang tayo na hindi pa tapos pag ganito mga prutas kasi baka tayo ay magka LBM o kaya maano to sa acid. Sa mga acidic dyan, hindi pwedeng kumain ng madaming prutas, madaming maaasim. So yun lang. This is Christopher. Wait muna bago ako mag-in. Ang rate ko sa prutas na ito, na first time kong kainin sa totoong buhay ko ay in a scale of 1 to 10, this must be 4.9. Hindi siya pumasa kasi hindi ko gusto. Mas gusto ko ang mangga. Tsaka syempre bayabas o kaya siniguelas. Ito siguro kaya hindi siya hindi siya sikat masyado o kaya seasonal kasi ito, no? Thank you guys for watching. Once again, this is Christopher, your OFW Guru Thailand. Please don't forget to hit the like button and leave comments. Yun lang guys. Thank you for liking my videos.